guys! Welcome back to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo kung magkano ang kinita ko sa pagre-upload ng videos at sa pagka-copy ng mga pictures and information sa Google. And also, i-share ko din sa inyo kung ano yung mga strategies ko with ang copyright claims and copyright strikes from YouTube. If you are interested to know all of that, panoorin mo ang video na to hanggang dulo. Ang mga reason kasi kung bakit kukuha nila yung mga copyright strike, copyright claims, hindi nila ginagawa ng sariling version. Kahit mag-re-upload ka lang, pwede mo namang i-cut yung videos and then i-rumble mo yung informations, yung details, and change mo yung music. Mas maganda talaga na kumuha kayo ng music from YouTube Studio Library. Kasi doon, hindi kayo magkakaroon ng copyright claims. So, ang tip number 1 ko guys sa pag-upload ng videos, kailangan i-check niyo muna yung video sa description. If may nakalagay na Creative Commons, it means you are free to re-upload or use that videos to upload on your channel para ma-avoid yung copyright claims or copyright strikes. Kasi hindi mo masasabi kahit naka-Creative Commons yan. Merong iba, may nakikita ako sa Facebook community. 9 months ago pa nila na-upload yung videos. Pero ngayon, 2021, they got copyright claims. Ganito kasi yan. Halimbawa, yung ginamit mong videos o kinuhaanan mo ng videos sa channel na yon, change niya sa settings from Creative Commons into YouTube license. Kaya ka magka-copyright strikes. Pero may tips ako para maiwasan ang ganyang situation. Ito yung ginagawa ko. Chine-check ko muna yung Creative Commons sa videos and then ida-download ko yung video. After that, ika-cut ko yung videos. For example, top 10 videos yung pinili mo na i-upload sa channel mo. Ang gawin mo is download that video and then sa editor app mo is i-cut mo yung mga videos and i-rumble mo yung detail. For example, from top 10, gawin mong top 1. From top 9, gawin mong top 2. Ganyan lang yun guys. And then, i-change mo yung music. Ang ginagawa ko is nag-download ako ng mga audio from YouTube Studio. Kasi kung doon ka kukuha ng mga music, it's very impossible na magka-copyright strike ka or copyright claims. The second tip ko naman is, halimbawa, pag yung kinuhaanan mo ng video, yung title niya is Top 10 Amazon Products. Ang gawin mo is, i-change mo yung title, gawin mo siyang Best Amazon Products in 2020 or in 2021. Style ko kasi inaalis ko yung mga top 5. Kinakat ko yung videos and nirarumble ko siya. And nag-a-add ako ng ibang details, additional details like, for example, it works with Alexa or it's wireless. So, yun. Effective din yun. Para hindi lalabas na nag-re-upload ka, na i-upload mo yung kinuha mong video. So, dapat gawa ka rin ng other version. Like that, hindi ka makaka-copyright claim. And maganda na rin ngayon kasi pag mag-upload ka ng videos, may checking status na and malalaman mo agad kung may copyright claim ka or may copyright strike ka. So, it's very easy na rin ngayon sa mga update ni YouTube Studio. And isang tip pa guys, ito rin yung mali ko. You need to focus on one niche only. Kailangan, for example, cooking videos, focus ka sa pag-cook ng iba't ibang putahe. Or for travel, yung i-upload mo is travel only. And kung top 10 videos, top 5 videos naman, focus ka lang doon. And also kung nagre-review ka ng mga products, focus ka sa pag-review ng products. Yun yung mali ko, kaya parang hindi mahina yung process ng channel ko. Yung dami ko kasing ginagawa na upload sa videos ko, like fishing, reviewing products, tutorials. So ngayon I will try na mag-focus na lang sa tutorial videos. And may isang way pa akong ginagawa guys. Nag-download ako ng Amazon app and then nagsisearch ako ng mga bagong products nila
na maganda, especially electronics. And then, naghahanap ako ng mga videos, and ang style ko is, ini-screenshot ko siya, tapos ini-edit ko siya. Ang gamit kong editor app is CapCut. So, madali lang mag-edit doon, guys. And naginawa akong tutorial videos on how to use CapCut. And I will add on the description box para matutunan nyo paano siya gamitin. So, ayun lang, guys. Naghahanap ako ng products on Amazon. For example, security camera in 2021. So, yung ginagawa ko is, naghahanap ako ng 5 or 4 na different brands. And then, ginagawa ko siyang best security camera on Amazon or best doorbell camera on Amazon products. So, madali lang, guys. And actually, I'm an affiliate marketer on Amazon. So, hindi lang ako kumikita sa YouTube ads. Also, kumikita din ako sa affiliate marketing. So, madali lang siya. Later on, matututunan mo rin ang pag-edit. So, yun. If affiliate marketer ka naman sa Shopee, pwede mo rin gamitin yung Shopee app. Mag-download ka ng Shopee or Lazada or Amazon. Then, maghanap ka ng magandang product na pwede mong igawa ng videos for affiliates. And this time, guys, hindi na natin patatagalin. Ang kinita lang naman sa pagre-upload ng videos. Actually, I got monetized just this December 2020. And then, actually, hindi ko na-receive yung PIN ko. Mahirap kasi ang nalagay kong address is Philippines and nandito ako sa Italy ngayon. So, ang ginawa ko, nag-request ako ng PIN 3 times. And then, after that, this month lang, nag-manual na rin ako. And then, in-approve naman agad ni Google AdSense yung manual verification ko. So, ang kinita ko ay $137. So, diba? Hindi naman siya masyadong malaki. Pero, biruin mo yun sa pag-re-upload lang ng videos at pagkakopy ng pictures sa Google. Hindi na rin masama. Saan mo naman pupulutin yun, diba? So, I'm proud of it and every month magkakasal na tayo. So, that's all for today's video, guys. And I hope may natutunan kayo sa akin and sana nakatulong ako sa inyo para maiwasan yung issues sa copyright claims and copyright strike. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!